Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH, Balita Pronti. Balitang Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Pronti ngayong araw ng Biyernes, February 20, 2026. Sa ating headlines, Balitang Pronti. Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo magkikita sa Naga. Posibleng pagsasanib puwersa para sa 2028 elections inaabangan. Balitang Pronti. 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na sa tanggapan na ng House Speaker. Balitang Pronti. Dating appointee ng Duterte administration itinalaga bilang bagong NBI Director. Balitang Pronti. Pasig City Mayor Vico Soto naghain ng election complaint laban kay Sara Diskaya. Balitang Pronti. Mount Canlaon nag-alboroto, nagbuga ng makapal na usok at abo. Balitang Pronti. Airport manager ng Puerto Princesa City sa Palawan binaril, patay. Balitang Pronti. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umiigting ang mga espekulasyon na posibleng magkaisa at magsanib puwersa sina Pangulong Bongbong Marcos at dating karibal na si Vice President o dating Vice President Leni Robredo para sa 2028 elections. Yan ay matapos na kumpirmahin ng Malacanang na bibisita ang Pangulo sa Naga City sa Sabado upang inspeksyonin ang flood control project na Oplan kontra Baha. Kasama si Mayor Robredo na ngayon ay alkalde nga ho sa naturang lungsod. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pangungunahan po ng Pangulo ang pagrepaso sa mga hakbang kontra baha sa naturang lugar. Nang tanungin kung may ibang pag-uusapan ng dalawa bukod sa proyekto, sinabi naman ni Castro na abangan na lamang ito. Ang pagbisita ay inanunsyo isang araw matapos ang paghahayag ni Vice President Sara Duterte ng kanyang balak na pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Balitang Pronti. Inimok naman ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na muling sumabak sa 2028 presidential elections. Naniniwala si Erice na si Robredo ang may tuturing na pinakamalakas at posibleng pantapat kay Vice President Sara Duterte sa susunod na halalan. Paliwanag nito kung muling tatakbo sa pagkapangulo si Robredo, malaki ang maaari niyang makuhang suporta mula sa mga botante dahil sa malinis niyang track record at pangalan. Sa pagdaya ni Erice, pwedeng magsanib ng puwersa ang Administrasyong Marcos at ang grupo ni Robredo, ngunit mas makabubuting manatili na lamang siyang independent. Balitang Pronti. Sa
Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. 63-year-old na top 10 most wanted person sa Urdaneta City na may kasong rape na aresto sa bayan ng Sison. Ibalita mo yan, RH38, Freddy Fajardo. Hindi nakapalig ng arestuhin ang pinagsanib ng puwersa ng Urdaneta City at Sison Police nang masukol sa kanyang pinagtataguan sa barangay Kilo Sison ang top 10 most wanted person na 63 anyos na lolo na naharap sa kasong rape. Sa ulat ng Urdaneta City PNP na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, ang pagkadakip sa suspek ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Urdaneta City na may petsang February 10 ngayong taon sa kasong rape through sexual assault Article 266A Paragraph 2 of the Revised Penal Code under Criminal Case Number U-31586 with recommended bail bond na 200,000 pesos para sa pangsamantalang kalayaan ng suspek. Binigyang din ni Police Colonel Mercolio na ang pagkadakip sa top 10 most wanted person ay patunay ng walang patid na paninindigan ng kanilang hanay sa pagpapanatili ng batas at kayusan ng komunidad. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala na isumiti na sa tanggapan ng House Speaker ang lahat ng 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Secretary General Cheloy Garafil matapos ang pagsusumite ng ika-4 na reklamo na inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso naman ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega the 5th at ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Ang 4 na reklamo ay kabilang po sa mga naunang inihain ng Makabayan Bloc, Tindig Pilipinas at mga church at religious groups. Inaasahan na ire-refer naman sa Justice Committee na pinamumunuan ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Doon ay sisiyasatin kung sapat ba ang porma at nilalaman ng naturang mga reklamo at pagdedesisyonan kung pagsasamahin ang mga ito. Kapag nakalusot at nakakuha ng 1/3 ng boto ng 318 miyembro ng Kamara sa plenaryo, ay saka ito iakyat sa Senado para sa paglilitis. Balitang Prompty. Samantala, itinalaga naman bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation ang dating appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na si Attorney Melvin Matibag na nagsilbing Cabinet Secretary ni Duterte ay papalit kay NBI Acting Director Lito Magno. Ayon kay Castro, prerogative po ng Pangulo ang naturang pagtatalaga at batay ito sa tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos kay Matibag. Nagpapasalamat naman ang NBI kay Magno para sa kanyang pamumuno at tiniyak ang maayos na transition sa bagong liderato. Nangako rin ang ahensya na magpapatuloy ang kanilang mandato na maghatid ng hustisya without fear or favor. Balitang Prompty. Sa kaugnay pa ring balita, kumpiyansa si outgoing Acting Director Attorney Lito Magno na ipagpapatuloy ni Attorney Melvin Matibag ang mandato ng National Bureau of Investigation ng may integridad bilang bagong pinuno. Sa inilabas na pahayag ng NBI, nagpasalamat nga po sa buong bureau. Si Magno na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Acting Director noong Desyembre ng taong 2025. Ngayong araw, kahapon po inanunsyo na nga po at sinabing bahagi ito ng prerogative ng Pangulo. Balitang Prompty. Samantala, dakuan muna natin, balikan natin ang mga balita mula sa probinsya sa Central Luzon.
Tulak ng droga na ayaw tumigil sa kanyang illegal na gawain. Ayun, nadakip daw po sa Bagak Bataan. Ibalita mo yan na RH37, Danny Kumilang. Tayong accomplishment sa illegal drugs. So, sinabi ko na sa inyo na magsitigil na yan. Kung hindi, sinabi na yan. Kaya Alas 3:16 ng umaga. Babalikan natin si Danny Kumilang. Naghain naman ng election complaint si Pasig City Mayor Vico Soto laban sa contractor at dating mayoral candidate na kanyang nakalaban na si Sara Diskaya. Kaugnay ito sa umano'y paglabag sa campaign spending rules noong 2025 elections. Kasama ni Soto na nagsampa ng reklamo sa COMELEC ang kanyang legal counsel na si Attorney Romulo Macalintal. Ayon kay Soto, nagkaroon umano ng hindi makatotohanang deklarasyon si Diskaya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Yan ay matapos umanong hindi ideklara ng kampo ni Diskaya ang tunay na halaga ng gastos niya sa pangangampanya. Kabilang dito ang halaga ng billboards, online advertisements at iba pang promotional materials na hindi tumutugma sa idineklara nitong kabuuang halaga ng campaign expenditures na umabot lamang sa 895,000 pesos. Iginit ng alkalde, layunin ang paghahain ng kaso na matiyak ang pagsunod sa election laws at hindi po ito bahagi ng pamumulitika. Bukod dito ay naghain din ng hiwalay na reklamong perjury laban kay Diskaya sa Piskalya ng Pasig. Kaugnay naman ang issue ng kanyang citizenship. Balitang Prompty. Balikan na natin. Balita mula sa Central Luzon, yung tulak daw po ng droga na ayaw tumigil sa illegal na gawain. Abay na aresto muli. Balita mo yan na RH37, Danny Kumilang. tayong accomplishment sa illegal drugs. So, Babalikan natin si Danny Kumilang. Wala talaga si Danny. Samantala, oras po natin alas 3:19. Puntahan muna natin. Standby Rex Cantong. Balita mula sa Negros Occidental, mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon. Ay nagsilikas na nga daw po matapos ang explosive eruption. Go ahead, ibalita mo yan. Rex Cantong. Ngayong araw, suspendido ang pasok sa lahat na paaralan, both public and private school sa lahat na level ng lungsod ng La Carlota, Negros Occidental. Ipinagutos na ni La Carlota City Mayor Jolo Halandune, epektibo ngayong araw, kaagad na walang pasok ang lahat na antas ng paaralan. Ang nasabing proactive measures dahil sa pagputok ng Bulkan Kanlaon na nagresulta ng asphalt at masangsang na amoy mula sa asupre na nakapikto sa ilang mga barangays. Ang mga posibleng tamaan ng asphalt dahil sa explosive eruption ng Kanlaon volcano ay ang lungsod ng La Carlota, La Castillana, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Bago City, Pulupandan, Hinigaran, habang sa probinsya ng Guimaras ay ang Nueva Valencia at Sibunag. Ang mga residente sa lugar ang pinagsusuot na ng mask sa gayon maiwasan ang masangsang na amoy o makasasama na ashes o abo na magdudulot ng respiratory problems at isara ang lahat na pinto o bintana ng mga bahay doon. Sa ngayon mayroong pamilyang nagsilikas sa safe na mga lugar sa nasabing o sa mga apektadong lugar. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat. Babalikan natin si Danny Kumilang maya-maya lamang. Sa oras po na alas 3:21 po ng umaga, isang moderate explosive eruption nga po ang nangyari sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island kahapon. Ayon po sa Feebox,
Alas 4:39 ng hapon nang biglang pumutok ang Bulkang Kanlaon na tumagal ng 2 minuto. Nagbuga ng magkahalong abo at usok ang Bulkang Kanlaon sa taas na 2 kilometro mula sa crater nito at bumagsak sa timog kanlurang direksyon ng bulkan. Naobserbahan ng uson o pyroclastic density current sa katimugan at timog kanlurang dalisdis ng loob ng 1 kilometro ng summit crater ng Bulkang Kanlaon. Nananatiling nakataas naman ang alert level 2 ng Bulkang Kanlaon at bawal pong pumasok ang sino man sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Balitang Bromby! Samantala, balikan natin balita ni Danny Kumilang. Anong nangyari dito sa drug suspect na ito? Dapat hindi na ito makalaya pa dyan sa may Bagak, Bataan. Ibalita mo yan, go ahead. The RH37, Danny Kumilang. Naman tayong accomplishment sa illegal drugs, no? Sinabi ko na sa inyo na magsitigil kayo. Kung hindi, talagang tutugisin namin kayo. Kaya sinuman ang may nalalaman dyan na mga nagtutulak o mga gumagamit ng illegal na droga, makipagtulungan po kayo sa amin at aksyonan po namin agad para po sa kapayapaan ng ating bayan ng Bagak. Iyan ang naging mensahe at panawagan ni Bagak Chief of Police Major Roger Pisinio sa panayam ng DCRH News nang mahuli ang isa na namang tulak ng droga na ayaw tumigil sa kanyang illegal na gawain, kung saan ay nahuli kahapon ng umaga ang suspect sa Barangay Banawang, Bagak, Bataan matapos pagbentahan nito ng droga ang tumayong pusor buyer. Napag-alaman, ang suspect bukod sa pagbebenta umano ng illegal na droga na residente ng Sitio Antipolo ay ginagamit din umano nito ang kanyang tahanan na drug den o gamitan ng droga ng kanyang mga parokyano na itinanggi naman agad ito ng suspect. Nakumpiskan ito suspect ng 0.6 gramo ng shabu na nagkakalaga ito ng higit sa 4,000 piso, mark money na 500 peso at cellphone na gamit sa transaksyon sa droga. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mamayan ng Bagak sa PNP dahil sa tuloy-tuloy na operasyon upang masugpo ang illegal na droga sa bayang ito. Naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Samantala, natapos na ang Commission on Elections sa kanilang isinasagawang investigasyon sa Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng pagkwestiyon ni Kontra-Daya Convenor Danilo Araula sa naging gastos ni Marcoleta sa pangangampanya. Lumabas sa kanyang SOSE na umabot sa 112 million pesos sa kanyang campaign expenses nang walang kontribusyon. Pero batay naman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, nasa 52 million pesos lamang ang kanyang net worth. Kinumpirma naman ni COMELEC Chairman George Garcia na ang mga campaign donation kay Marcoleta ay natanggap niya noong hindi pa siya kandidato. Matatanda ang hindi pa itinuturing na kandidato ang isang individual hanggat hindi nagsisimula ang campaign period alinsunod sa Peñera Doctrine ng Korte Suprema. Balitang Bromby! So pwede pala yun sa ating batas. Kapag hindi pa panahon ng kampanya, kunyari ikaw Artie, mangangampanya ka bilang mayor halimbawa. Sinabi mo na sa iyong mga kaibigang mayayaman na ikaw ay mangangampanya. Plano mong tumakbo sa susunod na eleksyon pero hindi ka pa naghahain ng Certificate of Candidacy. Pero sinabi mo, sabi ng kaibigan mo na sina Ayala Sobel, sige, bibigyan kita. Ngayon pa lamang, samahan mo ko ng 10. Ayan, ibibigay ko na sa'yo para ikaw ay makapagdesisyon na desidido ka talaga na tumakbo. So, nagbigay. Kahit di ka pa naghahain ng COC. So, kapag pala ganon, at yun ay, hindi, donasyon ko yan sa'yo. Tumakbo ka man na hindi. Tumakbo ka.
Ibig sabihin pala nun, ligtas na yon sa campaign donations at hindi ka na po pwedeng questionin ngayon. Kakaiba talagang mga batas natin, may mga loopholes talaga. Alas 3:26 na po ng umaga. Maganda pala mag-anunsyo na tayo, tatakbo tayo. Kahit na hindi pa tayo sigurado, baka may mag-donate. Isang bangkay naman po ng lalaki. Standby po kay Jocelyn Maki, ha? Isang bangkay ng lalaki natagpuan sa Bakawan sa Iloilo City. Ibalita mo yan, go ahead, Jo, ng Action Radio Iloilo. Duguan at maraming pasa sa katawan at sugat sa ulo ang 40 anyos na lalaki nang matagpuan sa Bakawan sa Project 5, Barangay Sook, Arevalo District. Kinalarang biktima kay Aurelio Diaz Jr. ng Barangay Maliao, Pavia. Ayon kay Captain Michael Tuburan, ang hepe ng Arevalo Police Station, may posibilidad na hindi sa nasabing lugar pinatay ang biktima dahil sa mga patak ng dugo na nakita malapit sa lugar kung saan siya natagpuan. May nakita rin na kahoy na may mga dugo at t-shirt malapit sa bangkay. Sa inisyal na pag-imbestiga ng pulis, nawawala ang motorsiklo ng biktima. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng pulisya sa totoong nangyari sa biktima at identity ng suspect sa krimen. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, sa oras na alas 3:28 po ng umaga, hindi kailanman mapapalitan ng artificial intelligence o anumang teknolohiya ang malasakit ng mga guro sa kanilang mga estudyante. Yan naman ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mass oath-taking ng mga bagong promoted na guro at school head sa Bulacan. Ayon sa Pangulo, gaano man karami ang laptop o AI na gagamitin, hindi nito matutumbasan ang pagmamahal, pag-aaruga at paggabay ng mga guro. Halos 2,000 guro mula sa Bulacan at Pampanga ang na-promote alinsunod po sa Career Progression for Public School Teachers and School Leaders Act of 2025. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na prioridad ng pamahalaan ng edukasyon kung saan ay mahigit sa 1.34 trillion pesos ang inilaan para sa naturang sektor. Balitang Prompty. Tanging pagsasaayos lamang ang layunin ng 3-term o 3-year grading period school calendar. Sa panayam po sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning System, Strand Carmela Oracion, na walang mababago o mababawas sa benefit ng mga guro at wala ring daragdag sa gastos para sa mga magulang sakaling ipatupad na rin po ang panukala. Hindi rin niya ito tinatawag na trimester dahil iba po ang kahulugan nito, lalo na pagdating sa kolehiyo at iba pang lugar. Paliwanag pa ni Oracion, iminumungkahi din ng DepEd ang 3-period school calendar para makapag-focus sa isa lamang partikular na bagay o subject ang mga guro at mag-aaral. Ayon kay Undersecretary, kasunod dito ng napansing halo-halong curricular at extracurricular activities na lubos na nakaapekto sa pagtuturo at pagkatuto ng mga bata. Sa bagay ho, kapag tumungtong na ang 3rd grading period sa mga bata, ang kasunod ho niyan ay 4th grading. Kapag mapapansin nyo ho, sa 3rd grading at 4th grading, medyo paspasan na ho ang pagtuturo sa mga bata. Yung tipong ko, ikaw ay isang magulang, magugulat ka na lang. Aba, tapos na kayo sa periodical test. Nasa 4th grading na pala yung pinag-aaralan nyo, anak. Kasi nga, parang paspasan na ang pagtuturo. Maganda rin naman kung tutuusin yung panukala. Yung mungkahi po na magkaroon lang ng 3-term, siyempre ayusin din po yung curriculum niya na para kahit papaano ho ay alam kung ano ang mga dapat natutukan at hindi parang nagmamadali o minamadali pagsapit po ng transition ng 3rd grading papunta ng 4th grading period. At
nakatama na nililinaw ho ng Department of Education kung ano ba yung terminong trimester na sinasabi ho. Yun ho ang unang sinabi. Trimester system sa basic education. Ang sabi po ng kanilang undersecretary ay mali po ang terminong tinatawag na yon dahil po ang dapat na tinatawag dito ay 3-term o 3 grading period sa loob ng isang school calendar. Balitang Prompty. Samantala, puntahan muna natin balita naman mula sa Eastern Visayas. Standby Jimmy. Health Lifestyle Program Celebration isinagawa daw po sa Tacloban ngayong Hearts Month. Ibalita mo yan, go ahead. RH32 Jimmy, angay-angay. Tinutukan ng mga doktor sa lungsod ng Tacloban ang kampanya na labs ko ang aking katawan. Ito ang sinabi ni Tacloban City Hospital Chief Dr. Gloria Fabregas sa isang panayam. Isa dito sa pag-alaga sa kalagayan ng puso para makaiwas sa anumang klaseng sakit. Binigyan diin sa programa ang ika-15 taon na pagdiwang na labs ko ang lawas ko o lab ko ang katawan ko, isa sa mga programa mapabuti pa ang pangatawan kaugnay sa Heart Month celebration sa lungsod na isinagawang aktibidad sa Robinsons Mall, Tacloban. Ang serbisyo na binigay ng Yakap Consultation Registration, isa dito ang ECG, X-ray, Basic Laboratory Examinations na pinangunahan ng Tacloban City Hospital sa pamunuan ni Dr. Gloria Enriquez Fabregas Bilio sa pag-iugnayan sa mga health stakeholders. Samantala sina Dr. Ryan Mambulaw ng Philippine Heart Association President Eastern Visayas, Dr. Sir Win Simon Lim nanguna sa health awareness sessions. Sa pinag-usapan dito, ipinalam sa mga dumalo ang coronary artery disease, angina at 50 to 100 lifestyle advocacy. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng Social Housing Finance Corporation o CFC sa kaso ng umano'y ghost pabahay sa Magalang, Pampanga. Kasunod dito ng reklamo ng hindi bababa sa 1,700 mga biktima na bumili ng housing unit ngunit 5 taon na ang nakalilipas ay wala pa rin naipatatayong pabahay. Sa mga paunang impormasyon na nakarating sa CFC, nagkaroon pa umano ng groundbreaking ceremony noong panahon ni dating Mayor Romy Pecson kung saan ginamit ang logo ng ahensya ng walang pahintulot. Bukod sa nagamit na pangalan ng CFC, tanging entrada lamang ang naitayo sa dinedevelop na pabahay na karamihan ng buyer ay mga guro. Mga guro din pala ang biktima nito, ano? Samantala, sinabi ni CFC President and CEO Federico Lacsa na inaalam na rin anya nila ang katotohanan na hindi lamang 1,700 ang bilang ng mga biktima dahil may iba pa umanong site ng pabahay kabilang na po sa Barangay Santa Maria sa Magalang, Pampanga na ibinenta ngunit walang naitayo. Paliwanag ng pinuno ng CFC, malinaw na isa itong pang-i-scam pero inaalam pa kung sino talaga ang mga taong nasa likod nito o sangkot dito. Narito po ang bahagi ng kanyang pahayag. Interview ako dyan, maraming red flags ito. Unang-una, hindi accredited sa amin yung contractor na sinasabi nila. Pangalawa, hindi rin accredited yung mobilizer na sinasabi nila. Pangatlo, hindi nagpasa ng papel sa amin ito kahit isang papel man lang. So, lahat yan, red flags yan. Tinitignan mo yan na posibleng problema ito talaga at scam talaga. Yan ho ang bahagi ng pahayag sa isang panayam ng DZRH kay CFC President and CEO Federico Lacsa. Dapat ho talaga maimbestigahan itong kung ito nga ba ay ghost pabahay. Talagang mga biktima ay na-scam.
Hindi biro ang maglabas ng pera para lamang bumili ng bahay. At yung pangarap ng mga biktima na magkakaroon sila ng bahay ay hindi ho yun biro, tapos malalaman mo yung binabayaran mula sa yung dugot pawis ay napupunta lamang pala sa wala. Nakalulungkot pa dito, panay mga guro. Ang karamihan ho sa mga biktima ng pabahay na ipinaningil pero wala pa lang naitayo. Kahit pa nga ho sabihin natin ng mga OFW o kung sino man ho ang mga empleyado na nagpakahirap para sa kanilang inaasam-asam na magkaroon ng sariling lupa at bahay, tapos mapupunta lamang sa wala, ay dapat hong panagutan ng kung sino man ang nasa likod niyan at maging ang mga kasabwat, kung sino man ang mga kasabwat dyan. Balitang Promdi. Standby Jane Galit Bantayan. Patay ang airport manager ng Puerto Princesa City International Airport matapos pagbabarili ng hindi pa kilalang salarin sa Puerto Princesa City. Ang biktima ho ay si Joanna Honson Infante, patungo sa simbahan ng Barilin sa Barangay San Pedro pasado alas 5 ng hapon. Batay sa report, naglalakad sa Bayview Road ang biktima nang sundan siya ng suspect at ilang beses na pinaputukan na. Isinugod pa sa ospital si Infante, ngunit binawian din ang buhay habang mabilis naman na tumakas ang suspect. Kinundi na naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang insidente at nanawagan ng agaran at masusing investigasyon. Sinabi ng CAAP na nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad at handang makipagtulungan para sa investigasyon at upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Balitang Promdi. Arestado ng Pasay City Police ang isang Taiwanese national na itinuturong mastermind sa kaso ng chop-chop na katawan ng isang lalaki na isinilid sa isang drum na natagpuan sa Binondo, Maynila. Batay sa investigasyon at impormasyon na nakalap ng mga pulis mula sa may-ari ng nirentahang van upang isakay ang drum, gayon din ang salaysay ng driver nito, galing ang asul na drum sa condominium unit ng suspect. Itinuro naman ang dayuhan ng mismong kanyang live-in partner na Pinay. Samantala, na-recover din sa condo unit ng Taiwanese national ang isang bakal na lagari at itak na pinaniniwala ang ginamit sa katawan ng biktima. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Northern Samar. Ilan sa mga residente sa bayan ng Lope de Vega na naapektuhan daw po ng pagbaha dahil sa shear line. Nakatanggap na daw po ng tulong mula sa DSWD. Ibalita mo yan, Jane Galit Bantayan, RH34. Matapos ang ilang ulit na pagbaha dahil naman sa shear line, kahapon kinumpirma ng DSWD Eastern Visayas na nakapagbigay ng opisina ng 1,212 ng mga family food boxes sa bayan ng Lope de Vega, Northern Samar. Isa ito sa pinakapiktarong bayan matapos ang matinding pag-ulan sa naman ng shear line. Ang nasabing ayuda ng DSWD ay bilang tugon sa mga naitirang apektado ng matinding pag-ulan sa ng shear line. Bawat family food boxes ayon sa DSWD ay mayroong laman 6 na kilo ng bigas, 5 kape, 5 cereal energy drink at 10 canned goods. Matatandaan ng lokal na pamahalaan ng Lope de Vega ay nakaranas ng pagbaha sa iba't ibang lugar kung saan may naiulat ng apektadong pamilya. Inaasahan naman na makakatanggap rin ng kaparihong tulong ang iba pang mga barangay o bayan dito sa lalawigan na kabilang sa nakaranas ng matinding pagbaha matapos ang malakas na pag-ulan sanhi pa rin ng shear line. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, itinigil na ng Philippine Coast Guard ang search and retrieval operations para sa nawawalang MBCA Amehara sa karagatan ng Davao Region. Ayon sa Philippine Coast Guard District Southeastern Mindanao, formal na tinapos ang operasyon noong Miyerkules.
Nawala po ang Amihara noong January 19 habang patungo sana sa Governor Generoso. Isa lamang ang nakaligtas habang 6 ang kumpirmadong nasawi at 9 ang nananatiling nawawala. Nasagip naman ang lone survivor na si Christopher Bulig sa karagatan malapit sa Sarangani Island noong January 20. Nagpahayag ng pakikiramay ang Philippine Coast Guard sa pamilya ng mga biktima at sinabing lahat po ng available na resources ay kanilang ginamit sa isang buwang paghahanap. Humingi rin umano sila ng tulong sa pamahalaan ng Indonesia para sa search mission. Asahan din naman nila ang kanilang suporta sa pamilya ho ng mga biktima. Balitang Prompty. Standby Freddy o standby Jun Suter, bumagsak na ang presyo ho ng lokal na sibuyas sa Balintawak Market sa Quezon City. Yan po'y nagkakahalaga na lang ngayon ng 70 pesos kada kilo. Nasunod po ito ng sunod-sunod din na pagdating ng mga tonelalang supply mula sa iba't ibang lalawigan kasabay daw po ng pagsisimula naman ng panahon ng anihan sa Central at Northern Luzon. Sa monitoring ng DZRH News, malaki ang iminura ng sibuyas kumpara noong mga nakalipas na araw kung saan ay umaabot po sa 300 pesos. Ang kada kilo ng sibuyas o mahigit na 420% na mas mahal po noon. Matatandaan na una nang umaaray ang mga magsasaka dahil sa mas tinatangkilik umano ng mga namimili ang mga imported na sibuyas na mas mura kaysa sa lokal na ani. Teka lang, dun sa 70 pesos ba yun na kada kilo? Naayos naman kaya? At makatarungan ng farm gate price para naman sa mga lokal nating magsasaka. Balitang Prompty. 25th Infantry Battalion nagsagawa daw po ng forum para palakasin ang seguridad ng mga mahalagang infrastruktura dyan sa Davao de Oro. Balita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. Nagsagawa ang 25th Infantry o Fireball Battalion ng Critical Infrastructure Investment Protection and Security Operation o CIPSO Forum para sa taong 2026 sa kanilang headquarters sa Moncayo, Davao de Oro. Layunin na aktibidad na palakasin ang seguridad sa mga mahalagang pasilidad, estratehikong industriya at mga proyektong pangkaunlaran ng pamahalaan sa kanilang area of responsibility. Dumalo sa forum ang mga kinatawan mula sa Davao de Oro Provincial Police Office, Provincial Public Safety and Security Office, Provincial Energy and Natural Resources Office, Provincial Engineers Office, Bureau of Fire Protection at National Commission on Indigenous Peoples. Kasama rin ang mga stakeholders mula sa iba't ibang sektor gaya ng mining companies, banana plantations, power firms, telecommunication and construction companies, pati na rin ang mga establishmento ng turismo. Tinalakay sa forum ang kasalukuyang security assessment, mga banta at mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang anumang abala sa mga proyektong pangkaunlaran at serbisyong pampubliko. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jun. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa, ang ating batian at talakayan. Balitang Prompty. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga ho ang Balitang Prompty. Kumusta na po kayong lahat? Ngayon nga ho ay araw ng Biyernes, February 20, 2026. Sabay 10, hindi, wala na 10. 8 araw na lang pagkatapos ngayong araw na ito. Abay, magpapalit na naman pala tayo ng buwan na. Ang bilis, ano? Pagayan-gayan lang ang Pebrero. Abay, patungo na ho tayo sa Marso. Makakatatlong buwan na agad tayo, ha? Sa taong 2026. Hangad po natin sa lahat, ha?
nasa loob ng 3 buwan sa taong 2026, kayo po ay nasa maayos pa rin kondisyon, maayos pa rin ang kalusugan. Okay, ang takbo ng buhay, pati na po ng inyong pamilya. Sabi nga natin ay naway makatawid tayo hanggang sa dulo ng 2026 ng maayos, malakas, malusog at walang masyadong iniindang problema. Pero ganun pa man, dapat po lagi nating tatandaan na walang problemang hindi nalalagpasan. Sabi nga ng iba ay itulog mo lang yan. Bukas magiging maayos din ang panibagong araw. Pero ang pag-uusapan nga po natin ngayon, paano ka nga ba naman makakatulog ng maayos? Kung hindi ka naman makatulog, pag-usapan natin lalo na ngayon madaling araw, yung iba kagigising lang, yung iba naman hindi pa makatulog. Bakit kanyo? Dapat pala para magkaroon daw po ng mahimbing na tulog, para makuha po ang mahimbing na tulog, kailangan po ay mapanatili ang sleep hygiene. Ano po ba yung sleep hygiene? Yan daw po yung pagkakaroon ng mabuting mga kagalian na makatutulong para magkaroon daw po tayo ng kalidad na tulog. Yung mahimbing na tulog. Siyempre, ang unang-una po dyan, sabi nga po natin, yung ating kama dapat malinis. Yung atin hong unan dapat mabango. Gaano ho ba kayo katagal bago magpalit ng inyong mga bedsheet, ng inyong mga pillowcase? Ayan, dapat kinukonsideran nyo po yan, ha? Bukod sa malinis po ang inyong katawan, bagong ligo, o kaya naman po ay naglinis na ng katawan, nakapagpalit na ng pantulog, o ng malinis na damit para matulog, dapat po malinis din po ang ating kama at ang ating pillowcase. Huwag pong hihintayin na umabot pa ng 1 buwan, 3 linggo bago kayo po ay magpalit. Dapat ho yan halos weekly po ang pagpapalit. Weekly po ay dapat nagpapalit na kayo ng inyong anong tawag doon? Bedsheet. Yun. Yung iba nga ay 3 araw lang dapat palit agad. Pero dito sa Pilipinas, nasabi nga nung iba, sabi ng mga nanay, abay mahirap maglaba, ha? Yung ibang ginagawa ay 1 linggo. Pero yung iba naman, ang ginagawa, abay naka-1 buwan na, hindi pa nagpapalit. Dapat po yan kasama po sa inyong sleep hygiene. Dahil makakatulong daw po ang komportableng kama at unan para sa inyo pong mahimbing na pagtulog. Hindi po ba napapansin ninyo kapag po kayo ay humiga sa kama, lalo na kapag bagong palit, parang ang sarap-sarap, nakaka-relax. Ganun ho yun, syempre. Ngayon, bago daw po kayo matulog sa gabi, kung kayo galing sa trabaho, galing sa maghapong activity, o kung ano man po ang inyong ginawa, huwag daw po kayong basta-basta, kaya kakakain nyo lang. Huwag daw po kayong basta-basta na matutulog muna. Magbigay daw po kayo at maglaan ng 30 minutes bago kayo po matulog upang pakalmahin po ninyo ang inyong sarili. Ano yung sinasabi kong pakalmahin? Yung tipong kayo po ay marerelax. Yung iba ho, ang ginagawa, umiinom ng gatas bago matulog. Yung iba naman nakikinig ng music bago matulog. Yung iba ho, ang ginagawa naman, nagbabasa-basa bago matulog. At meron din po na nagre-relaxation exercises. Pangatlo po na dapat gawin, syempre para magkaroon po ng quality sleep.
eto, marami ang iba-iba ho ang ugali. Pero ito daw po, sabi ng mga eksperto, ang pinaka dapat gawin. Patayin po ang ilaw, umiwas po sa maliwanag dahil pinipigilan po nito ang paggawa po ng ating hormone na tinatawag na melatonin na ating ginagamit po at nagdidikta po sa atin yung hormone na yan upang tayo ay magkaroon ng maayos na tulog. Kaya nga ho, di ba yung iba, kapag ho hindi makatulog, yung mga may problema sa tulog, umiinom pa ng melatonin para lamang sila ho ay makatulog. Kung kayo daw ho ay matutulog na, iwasan daw po ang paggamit ng mga devices katulad ng cellphone, tablet, o kaya yung panonood ng TV. Yung iba naman nakakatulog kapag nanonood ng TV. Pero kasi hindi daw po kasi nare-relax ang ating utak kapag ganoon. Kahit tayo ay nakatulog na, hindi po relax ang utak. Lalo na po yung blue light mula po sa mga gadget ay nagpapababa daw po ng produksyon ng melatonin na nakasasira sa ating sleep-wake cycle. O, yun ho. Ilan lang ho yan sa mga tips na po pwede nating maibigay today. Sana po meron kayong nakuha kahit kaunti sa ating mga tips today. Pero bago ang lahat, dumako tayo sa ating mga pagbati. Unahin ko na, teka lang, kailan ba nga ang birthday ni Noche Kakas? Alam ko Pebrero yun May bumabati na kasi dito Bumabati na ang ilan sa ating mga listeners, na listener din ng Tita M's Magazine, ng advance happy birthday. Yung iba naman happy birthday daw kay Noche Kakas. Kailan ba nga ang birthday ni Noche, ha? Today ba ang birthday ni Noche? Alam ko hindi today Pero this February, this week ho, ha? O next week. 27 yata Not sure. Alamin ko kay Tita Ems. Wala lang dito sa tapat ko si Tita Ems. Good morning muna. Pagbati po ng isang magandang umaga. Happy viewing, happy listening. Shout out, birthday po ng kapatid ko, si Rolly Abad. Happy birthday sa iyo. Ang pagbati ay mula kay Renato Abad. June Oliveros, isang magandang umaga mula sa San Jose del Monte, Bulacan. First Navarro Galindez, good morning. Jojo T mula sa Bacoora City, Cavite. Good morning din daw po kay Alex Catu at mga anak na sina Michael, Michelle, Marichu, at sa mga apo na si Mikoy, Jamie, Javen at Jadel from Delia Catu. Good morning din ang pagbati po natin. Isang magandang umaga, Efren Lorenzo. Lagi po akong nagigising alas 3 ng umaga para hindi malagpasan ang inyong programa. Good morning po sa inyo at maraming salamat po. Benhur Parnaso. Pakibati din si Luz Parnaso na nagdiriwang din. Ang dami talagang birthday celebrant ng February. Si Luz Parnaso nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ang pagbati mula sa kanyang ex-boyfriend, si Benhur Parnaso. Good morning din and happy listening, Lani Rehuso mula sa Kidapawan. Antonio Carrasco, isang magandang umaga. Allen Sagala, isang magandang umaga din po sa mga taga Laguna. Good morning din kay Pearly Neko. Belated happy birthday daw kay Ma'am Malu Cabral. From Normalin. Iba pa ba si Nerissa Cabral? Good morning and belated happy birthday din daw. After 4 months ngayon ko lang pinuntahan ng Maynila na nireport ko. Ano nangyari? Course Navarro Galindez. Baka mamaya report tayo ng report, nagawa na pala. Nagawa na ba yung dyan sa Maynilad na naglilik? Hernan Convocar, isang magandang umaga. Happy birthday kay Tito Rudy daw. Nasa Sariaya, Quezon from Edison Melchor Alfonso.
Felix Torres Jr., good morning mula sa Balayan, Batangas. Meron ako nakita dito hanapin ko yung comment sa atin tungkol doon sa punda-tunan niya. Punda pala yun, punda ang tawag sa pillowcase yun. Tsaka sa bedsheet, meron siya sinasabi, hindi daw siya nagpupunda, tama ba? Bakit naman? Wala ako bedsheet. Ayun, papag po ang hinihigaan ko, pero dapat malinis pa rin. Totoy Mortel. Kumbagay napunasan, walang mancha, walang mga natapon na kung ano-anong pagkain o kung ano man, pero maganda yan papag. Ang sarap higan yan, malamig, lalo na kapag ikaw ay siesta time. Bago matulog, syempre, yan, maraming salamat sa dagdag. Dante Bonyol, dapat daw, para mahimbing ang tulog, mag-pray at night, para siguradong ligtas sa araw-araw. Sabi naman dito, isang good night kiss kay Mrs. para makatulog ng mahimbing. Birthday suit lang po matutulog. Ano? Oo, tama ka dyan, Virgilio Sakdalan. Isa daw sa mga tips dapat, titingnan nyo, huwag nyo na daw pong intayin na nagkakamapa na yung inyong unan bago nyo pa po papaltan. Yung iba nga may mapa na, hindi pa nagpapalit Maasim na yung amoy, hindi pa nagpapalit. Mahimbing na daw ang tulog niya basta't kayakap si Mrs. Kayo talaga mga sipsip. Good diet, good sleep. Huwag daw pong kakain ng marami. Yung tama lamang para meron daw po kayong good night sleep. Binabati rin po natin Jojo T, sabi niya, para naman sa akin, good night sleep equals to alak muna bago matulog. Ganon. Kay Nila Gohara, happy birthday din from Miss Becky Tezuka. At syempre daw kay Noche Kakas. Binabati rin po natin Alberto Perez. Ayan, doon sa ating mga nasa FB, si Henry Escalante Dolohan, Lando Abaw. Good morning, Dato Hamada Kunakon mula sa Talayan, Maguindanao del Sur, Sukran. Yung Baho ng Sikihor, good morning. Ray Borile, Eco Ferds Moises. Sa mga taga San Jose, Nueva Ecija, happy listening, lalong-lalo na daw sa kanyang asawa si Alma Diaz, Moises Ferds, Alma Elise Diaz Moises, at sa aking class advisory na 10 Einstein, teacher pala siya, mula sa Purais National High School, San Jose, Nueva Ecija. Sa mga hindi ko ho nabate, okay, habol ko lang, James, Manuelita Donoso, Glenn Sobiano Villorente, at sa marami pa pong iba na hindi ko po nabate. Nako, maraming salamat po. At hanggang sa susunod pong Monday, ito po ang Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson, at susunod na si Kong Angel Palmones at Magandang Umaga Pilipinas. Isabel Lopez ang ating oras. 1 minuto na lang at 4:00 na ng umaga. Good morning and happy weekend. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3.
Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin.